Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa masa kasama si Pastor Apollo Siquibuloy sa SMNI na hindi niya alam paano siya nadawit sa issue ng destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Ibinahagi ng dating Pangulo nang makasama niya ang mga retiradong general, wala naman silang ibang napag-usapan kundi ang issue ng korupsyon sa mga institusyon ng bansa. Ang isyong ito ay umugong kasunod ng mga ulat na umano'y na misquote ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Browner Jr. sa kanyang pahayag na inilabas kaugnay sa mga nagpaplanong patalsikin ng Pangulo sa posisyon. I really do not know how I was dragged into this. But you know, as a former employee of government, I remember talking to some of the retired generals. Ang sinabi ko lang naman doon, among others, which was really the important point in my discussion was, as long as there is no serious issue of corruption. And as a former president, yung mga retired generals, maybe they have quoted me ng gano'n. Pero sabi ko nga bring it out in the open. When we talk about kudeta or changing government by force, you talk about it openly para walang duda. Ayon sa dating Pangulo, dapat ay alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang mga institusyon ng gobyerno na puno ng korupsyon upang agad itong matuldukan. Samantala, iniyag ng dating Pangulo na hindi niya masasabi na korap ang kasalukuyang Pangulo. Ngunit nagbigay ng payo na dapat na magbigay ng utos si Pangulong Marcos upang tuluyan ng mawala ang mga anay ng gobyerno na patuloy na nilulustay ang pera ng taong bayan. Pero ang pinaka-issue talaga na mabigat pag may corruption sa gobyerno and it's rampant, uncontrolled, and unabet, yung uncontrolled, walang magpo-control. Pero as long as there is the sense of at least may ombudsman, taong bayan, or the president himself, he should know. The president should know because he has at his disposal every information that he can use to counter the threats to democracy. So, walang problema yan. Marcos should know kung saan yung mga weak points, especially corruption. Doon siya mag-concentrate. Marcos, wala akong masasabi. I would not say that he is corrupt. Pero siya lang, I cannot make any categorical statement of the others. Granting that or assuming na totoo yan o hindi, all he has to do is, or any other government, isang sabihin mo lang, do not do it. Or if it is a contract amounting to billions, itong mga government-owned corporation, padala mo yung justification mo for approving or disapproving a contract. Para malaman ko kung madali lang ba. Ayon pa kay Duterte, ang isyu ng kudeta ay palagi na iuugnay sa korupsyon dahil hindi na ito makontrol. Nagbigay naman ang dating Pangulo ng payo na maaring utusan ni Pangulong Marcos ang militar ukol sa bagay na ito. Pero yan ang talking about a kudeta or a violent overthrow of government. Historically dito, it's always corruption. Abuse of authority, uncontrolled, mga abuses na
hindi talaga na pipigilan. So, simple lang yan. Isang salita ng presidente yan. Maniwala naman lang. And there's always the military, mautosan niya na kindly, because upon his orders, the military can always intervene. Samantala, matatandang nilinaw naman ng AFP na nananatili silang tapat sa kanilang tungkulin na itaguyod ang konstitusyon at hindi kailanman sasali sa kahit anumang kilusan laban sa pamahalaan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.